Sa kasalukuyan, kapag membership shopping store ang pinag-uusapan, ang una nating naiisip ay ang SNR o kaya naman ay ang Landers. Pero hindi ito ang pag-uusapan at tatalakayin natin ngayon. Alam nyo ba na bago pa sumikat at makilala ang SNR at ang Landers, may isa ng sumikat na wholesale membership store sa Pilipinas noong kalagitnaan ng 90s at ito ay ang Makro. Bagamat sa makabagong henerasyon, maaring ang iba ay di pa inabot ang kapanahunan ng Makro, lalo na sa mga kabataang millennial. Sa kabilang banda, alam kong marami pa rin sa inyo ang nakakaalala sa Makro at gustong malaman kung ano nga ba ang nangyari rito. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin ang kwento ng isa sa nauna at nagpasikat sa bansa ng warehouse club membership shopping at bakit nga ba ito nawala. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon palang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang Makro ay isa sa mga kumpanya na sinimulan ng SHV Holdings, isang malaking kumpanya sa Netherlands noong 1896. Nagsimula ito bilang isang coal trading company at ang 8 coal trader ay nagkaisa na pag-isahin na lang ang kanilang operasyon na magiging dahilan sa pagkakatatag ng Steam Coal and Handels Vereniging OSHB na ang ibig sabihin ay Coal Trading Association. Sa paglipas ng panahon, ang SHV ay naging isa sa mga pinakamalaking distributor ng coal na isa sa pangunahing pinagkukunan ng enerhiya para sa mga bahay, transportasyon at iba pang mga industriya sa Netherlands. Maliban sa coal, ay nag-expand din ang SHV sa iba pang mga industriya gaya ng electronic, financial services, mining, shipping, pati na rin sa retail. Sa kasalukuyan ng SHV ang isa sa pinakamalaking private trading company na nag-ooperate sa 79 na bansa at may tinatayang may 6,000 employees around the world. Matapos ang giyera, bumaba ang demand para sa coal. Sa panahong ito, nagsimula ang SHB na mag-expand sa iba't ibang mga industriya. Isa sa mga industriya na kanilang napagtuunan ng pansin ay ang wholesale cash and carry type stores. Ang ideya ay nakuha nila mula sa mga malalaking warehouse type self-service stores sa Amerika. Upang may sakatuparan ito, nagtulungan ng SHV at Metro Supermarket ng Germany para buksan ang kauna-unahang branch ng Makro sa Amsterdam, Netherlands. Sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap, nagawang maabot ang kanilang layunin at magsimulang magtayo ng kanilang pangalan sa industriya. Naging matagumpay ang planong ito at hindi nagtagal ay dumami ang mga tindahan ng Makro sa buong Europe noong 1971 at nagbukas ang unang Makro sa UK sa lungsod ng Manchester. Sa parehong taon, noong 1971, ay nagbukas din ang Makro sa South Africa at ito ang kauna-unahang tindahan nila sa labas ng Europe. Nagpatuloy pa ang expansion ng Makro noong 70s hanggang 80s at noong kalagitnaan ng 80s, sinubukan na rin nilang pasukin ang United States. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito naging matagumpay. Ang Thailand naman ang kauna-unahang bansa sa Asia na nagkaroon ng Makro noong 1988 at hindi nga nagtagal ay nagkaroon na rin ng mga Makro sa iba pang parte ng Asia kasama na ang Pilipinas. Ang malawakang paglago ng Makro sa iba't ibang sulok ng mundo ay patunay sa kanilang matibay na operasyon at sa kanilang walang kapagurang dedikasyon na magbigay ng dekalidad na serbisyo sa kanilang mga customer. Noong 1996, isang makasaysayang taon para sa Makro. Nagbukas sila ng kanilang unang branch sa China, sa lungsod ng Guangzhou. Sa parehong taon,
lumapag din ang Macro sa Pilipinas. Nagbukas ng kanilang unang branch sa Cainta, Rizal. Sa panahong ito, ang Macro ay mayroon ng humigit kumulang na 150 na tindahan sa loob ng 20 bansa. Kabilang sa mga bansang ito ang ilang mga bansa sa Asia tulad ng Thailand, Taiwan, Indonesia at Korea. Ang pagpasok ng Macro sa iba't ibang merkado sa Asia ay patunay sa kanilang pangglobal na presensya at sa kanilang patuloy na dedikasyon na maghatid ng dekalidad na produkto at serbisyo sa kanilang mga customer kahit nasaan man sila sa mundo. Dito sa ating bansa, ang Pilipinas Macro ang naging lokal na operator ng mga tindahan ng Macro sa Pilipinas. Nabuo ito sa pamamagitan ng pakikipagpartner ng SHV sa SM Investments ng Pamilyang C at Ayala Land ng mga Ayala. Ang SHV at SM ay parehong may 36% na share sa Pilipinas Macro, samantalang 28% naman ang pag-aari ng mga Ayala. Naniniwala ang Macro na mayroong market para sa wholesale membership shopping dito sa bansa. Kagaya ng iba nilang tindahan, nag-alok din sila ng wholesale ng mga produkto sa pinakamurang halaga. Sa katunayan, 30% ng mga produkto nila ay imported. Sa simula ng operasyon ng Macro sa bansa, hindi ito basta-basta accessible sa lahat. Kailangan kang maging miyembro upang makapasok dito at hindi rin ito ganun kadaling maging miyembro dahil mahigpit sila sa mga kinakailangang requirements. Dapat meron kang maipakitang business permit. Ang pangunahing target kasi ng Macro ay ang mga profesional at mga negosyo tulad ng mga restaurant, hotel, catering service, wholesalers at mga may sari-sari store. Isa pa sa kanilang pinatutupad para sa mga naging miyembro ng Macro ay ang pagkakaroon ng limit para sa kasama ng isang miyembro. Dapat ay isa lamang ang iyong isasama at kung bata naman ang iyong kasama, may sinusunod din silang age limit. Ang pinapayagan lamang na pumasok ay 13 years old pataas. Ito ang mga patakaran na ipinatutupad ng Macro upang mapanatiling maayos ang kanilang serbisyo para sa kanilang mga miyembro. Bagamat limitado lang ang target market ng Macro ng una, di kalaunan ay binuksan din ng Macro ang kanilang membership para sa mga ordinaryong tao na walang negosyo. Kaya naman, sumikat at mas naging matagumpay ang Macro noong late 90s hanggang early 2000s. Noong kasikatan nga raw noon ng Macro, grabe ang traffic tuwing nagkakaroon ng sale o buy one take one promo. Kaya pagdating ng 2006, mayroon ng 15 branches ang Macro sa buong bansa. Maliban sa Cainta, nagkaroon na rin ng Macro sa Imus, Novaliches, Cubao, Sucat Las Piñas, North Harbor sa Manila, Makati, Mandaluyong, Cebu, Davao, Pampanga, Batangas, Cagayan de Oro at Iloilo. Naaalala ko pa nga ang branch ng Macro sa North Harbor dahil dito kami unang bumili ng mga gamit at paninda na ilalagay naming mag-asawa para sa itatayo naming sari-sari store. Kayo mga kaalam, nasubukan nyo bang makapamili noon sa Macro? Kung oo, saan at anong branch ng Macro kayo madalas mamili? Paki-share naman sa comment section ng inyong kwento. Noong taong 2004, ibinenta ng Ayala ang 28% ng kanilang shares sa SHV Holdings at SM Investments. Ayon sa ulat, binitawan daw ng Ayala ang Macro dahil hindi sila ang orihinal na may-ari nito at hindi ito kasama sa kanilang pangunahing negosyo. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagdami ng mga tindahan ng Macro noong mid-2000s na umabot pa ng 15 noong 2006. Ngunit ano nga ba ang nangyari at bakit unti-unti nawala ang Macro sa Pilipinas sa paglipas ng panahon? Nagsimula ito noong 2005 nang inilabas ng SM ang report tungkol sa pagkalugi ng Macro na umabot ng 208 billion pesos. Pagdating ng 2007, naging majority owner ng Macro ang SM matapos madagdagan ang kanilang mga shares dito na umabot sa 60%. At pagdating ng 2009, tuluyan nang nakuha ng SM ang Macro matapos mabili nila ang natitirang shares ng SHV.
Ayon sa SM, kumikita pa naman daw ang Macro noong 2008. Ngunit napansin na nila ang unti-unting paghina ng wholesale buying noong mga panahong iyon. Ito ay dahil na rin sa epekto ng paghina ng ekonomiya noong 2009. Ito ang mga detalye at pangyayari na nagdulot ng pagkawala ng Macro sa Pilipinas sa paglipas ng panahon. Pagdating ng May ng 2009, inanunsiyo ng SM ang plano nilang mag-convert ng ilang tindahan ng Macro sa SM Hypermarket. Ayon sa SM, nawawalan na raw ng appeal ang wholesale buying sa kanilang mga customer. Isa sa mga dahilan nito ay ang hindi madaling pagpasok sa Macro kung hindi ka miyembro at kahit miyembro ka man. Hindi ka rin makakabili ng pakonti-konti dahil kailangan mo talagang bumili ng bultuhan o maramihan. Isa pang dahilan ay ang reklamo ng ilan na mahal ang membership at kumukonti na rin daw ang mga stocks, lalo na ng mga imported items. May mga tao rin na hindi gusto ang self-service model kung saan ikaw ang magbabalot ng mga pinamili mo. Ito ang mga bagay na nais baguhin ng SM, kaya nagpasya silang gawing hypermarket ang mga tindahan ng Macro. Gusto nilang gawin itong mas accessible sa masa at hindi na kailangan ng membership ID para makapasok at mamili. Gumastos ang SM ng 600 hanggang 900 milyong pesos para ma-convert ang Macro sa SM Hypermarket. Ito ang mga detalye ng plano ng SM na naglalayong bigyan ng bagong anyo at konsepto ang mga dating tindahan ng Macro. Ang 3 tindahan ng Macro sa Mandaluyong, Makati at Novaliches ay tuluyan nang na-convert sa SM Hypermarket noong 2012 kasama na ang unang branch nito sa Cainta Rizal. Napansin niyo rin ba noon ang unti-unting pagkawala ng Macro at ang pagsulpot at pagdami ng SM Hypermarket? Bagamat wala na kayong makikita na Macro sa Pilipinas, mayroon pa rin itong mga tindahan sa ibang bansa. Ngunit hindi na ang SHV ang may-ari ng lahat ng mga tindahan nito sa buong mundo. Noong 1997, ibinenta ng SHV ang Macro Europe sa kanilang partner na Metro AG. Ang Metro AG ay isang German company na may mga sangay sa iba't ibang bansa. Sa South Africa naman, ang Massmart ang may-ari ng Macro sa Africa. Ang Massmart Holdings Limited, na kilala rin bilang Massmart, ay isang kumpanya sa Africa na nangangasiwa ng malalaking retail chains, warehouse at iba pa. Ang Massmart ay isa sa mga pinakamalalaking retail groups sa Africa na nag-aalok ng iba't ibang produkto tulad ng electronics, appliances, groceries, construction materials, at iba pa. Ang CP All naman ang may hawak ng mga Macro sa Asia. Ang CP All ay isang kumpanya sa Thailand na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga tindahan ng 7-Eleven. Sila ang pangunahing franchise holder ng 7-Eleven sa Thailand at iba pang mga bansa. Samantalang ang SHV pa rin ang may hawak ng Macro sa mahigit 100 tindahan nito sa South America. Dito sa bansa, buhay na buhay pa rin ang konsepto ng membership shopping. Nariyan pa rin ang SNR at Landers. Ngunit siguradong hindi na mawawala sa alaala ng mga Pinoy ang pangalang Macro na isa sa nagpasikat ng wholesale at membership shopping sa Pilipinas. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na din ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Click mo na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching.